Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, samahan niyo po ako sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pinakamasakit na katotohanan ay yung nagtatago sa likod ng pinakamatamis na ngiti. Ating tunghayan ang isang kwento kung saan ang perpektong buhay ay isa lamang maskara at ang pag-ibig na inakalang sandalan ay isa palang sandata. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ng Villa Esmeralda ay sumasayaw sa bawat sulok ng mansyon. Ang halimuyak ng mga puting rosas at mamahaling pabango ay humahalo sa mahinang tugtugin ng isang string quartet mula sa kinatatayuan ni Alonsina Madrigal. Ang lahat ay perpekto. Isang larawan ng tagumpay, yaman, at higit sa lahat, pag-ibig. Ito ang kanilang ika-5 anibersaryo ni Ravio. At tulad ng dati, siniguro nilang magiging engrande ang pagdiriwang. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang asawa, si Ravio Serrano, na may ngiti sa mga labi habang kinakamayan ng mga bisitang bumabati. Gwapo, maginoo, at mapagmahal, iyon ang tingin ng lahat sa kanya. Iyon din ang tingin ni Alonsina sa kanya. Noon, "You look stunning tonight, mahal," bulong ni Ravio sa kanyang tainga, at marahang hinapit ang kanyang baywang. Ngumiti si Alonsina, isang ngiting sanay na niyang ipakita sa harap ng kamera. Sa kanilang tabi ay nakatayo ang biyenan niyang si Corazon de Lumbra, balot sa isang eleganteng itim na bestida. Ang mukha ay nagpapakita ng dignidad na tanging mayayaman lamang ang may kakayahang isuot. "Happy anniversary sa inyong dalawa," sabi nito, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Sa kabila ng lahat ng karangyaan, may kung anong kaba sa dibdib ni Alonsina na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na parabang may mali. Na parabang ang buong eksenang ito ay isang napakagandang panaginip na malapit nang maging isang bangungot. "Excuse me for a moment," paalam ni Alonsina sa kanila. Kailangan niya ng ilang sandali para sa kanyang sarili. Pumasok siya sa kanilang silid-aklatan, ang paborito niyang lugar sa buong bahay. Habang paakyat sa hagdan, napansin niyang naiwan ni Ravio ang kanyang coat sa isang silya. Kinuha niya ito upang isabit ng maayos. Nang may maramdaman siyang matigas na bagay sa loob ng bulsa, dahan-dahan niyang dinukot ito. Isang hikaw. Isang maliit na hikaw na may disenyong bituin. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi ito sa kanya. Alam niya ang bawat alahas na mayroon siya, at ang hikaw na ito ay dayuhan sa kanya. Kasabay ng paglamig ng kanyang mga kamay ay ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Mrs. Alonsina Madrigal Serrano?" Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. "Yes, speaking. This is Dr. Morales' clinic. We have the results of your biopsy." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alonsina. Ang resulta na halos 2 linggo na niyang pilit kinakalimutan. Ano? Ano ang resulta, doktora? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya bago sinabi ang mga salitang babago sa kanyang buhay magpakailanman. "I'm so sorry to tell you this, Mrs. Serrano. The results came back positive. It's malignant." Nabitiwan ni Alonsina ang coat ni Ravio. Ang hikaw ay gumulong sa mamahaling Persian carpet. Cancer. Mayroon siyang cancer. Ang ingay ng party sa baba ay tila humina at naging isang ugong na lamang sa kanyang tainga. 2 katotohanan, 2 pagtataksil, ang sabay na sumampal sa kanya sa loob lamang ng 1 minuto. Ang isa ay pagtataksil sa kanilang sumpaan, at ang isa ay pagtataksil ng sarili niyang katawan. Nang bumalik si Ravio sa silid para hanapin siya, nakita niya itong nakatayo, maputla at walang imik. "Mahal, are you okay? Hinahanap ka na nila." Ipinakita ni Alonsina ang hikaw sa kanyang palad.
Kanino ito, Rabio? Ang ngiti sa mukha ni Rabio ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla bago muling naging kalmado. Ano yan? Hindi ko alam. Huwag mo akong gawing tanga, Rabio. Nanginginig ang boses ni Alonsina. Nakita ko ito sa bulsa mo. Kanino ito? Baka nahulog lang yan ng isa sa mga bisita. You're overthinking things, mahal. Sabi niya, sinubukang hawakan ang braso ni Alonsina, ngunit umiwas ito. Overthinking? Halos pasigaw na, sabi ni Alonsina. Ilang buwan na akong nakakaramdam na may mali. At ngayon ito? Sino siya, Rabio? Sino ang babae mo? Wala akong ibang babae, Alonsina. Giit ni Rabio. Ang boses ay tumaas na rin. Pagod ka lang siguro. Masyado kang nagtatrabaho. Halika na. Bumalik na tayo sa party. Ang kanyang pagsisinungaling, ang kanyang kawalan ng pagsisisi, ay mas masakit pa kaysa sa mismong hikaw. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang puso, ay nagsisinungaling ngayon sa kanyang harapan. Tumalikod si Rabio na para bang tapos na ang usapan at lumabas ng silid. Naiwan si Alonsina mag-isa, kasama ang dalawang mapait na katotohanan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napahawak siya sa mesa, ngunit huli na ang lahat. Bumagsak siya sa sahig na parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng dilim, ay ang malamig at matigas na marmol na sahig. At sa pagitan ng pagkawala ng malay, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama dahil sa atake sa puso. Ang kanyang malusog na ama. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang nakakikilabot na tanong na nabuo sa gitna ng kadiliman. Hindi ito nagkataon lang. Nagising si Alonsina sa pamilyar na lambot ng kanyang kama. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang hikaw, ang resulta ng biopsy at ang malamig na sahig. Nang imulat niya ang mga mata, ang mukha ni Rabio ang una niyang nakita. Puno ng pag-aalala, isang perpektong maskara ng isang mapagmahal na asawa. Mahal, gising ka na. You passed out. Tinawag ko ang doktor. Sabi niya, you're just exhausted. Malamig na sabi ni Rabio, hinahaplos ang kanyang buhok. Isang malamig na galit ang gumapang sa sistema ni Alonsina, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngumiti siya ng pilit. Pagod lang siguro ako. Masyadong maraming nangyari sa party. Kinabukasan sa hapagkainan, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Nandoon si Corazon, naglalagay ng pagkain sa plato ni Rabio, habang si Alonsina ay tahimik na nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Ang bawat kilos nila, ang bawat salita, ay tila isang dula-dulaan. Kumain ka, Hija, sabi ni Corazon. Ang boses ay nagpapanggap na may malasakit. Kailangan mong magpalakas. Kailangan ko ngang magpalakas, sabi ni Alonsina sa kanyang isip. Para labanan kayo. Tumangulang siya at nagsimulang kumain. Bawat subo ay parang lason na lumalason din sa kanyang kaluluwa. Ang galit sa loob niya ay hindi na lang dahil sa isang hikaw. Ito ay mas malalim. Ito ay hinla. Isang hinalang dahan-dahang kumakain sa kanyang pagkatao. Nang makaalis si Rabio papunta sa opisina, alam ni Alonsina na kailangan na niyang kumilos. Hindi na siya ang Alonsina na naniwala sa mga kasinungalingan. Ang sakit na kanyang nararamdaman sa katawan at sa puso ay nagbigay sa kanya ng isang bagong klaseng tapang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan. Si G. Mateo, ang pinagkakatiwalaang auditor ng kanyang ama. Ginang Alonsina, sagot ng matandang lalaki. Bakas ang pagkagulat sa boses. Ginoong Mateo, kailangan ko po ang tulong ninyo.
Isang bagay na kailangan manatiling lihim sa ating dalawa lamang, sabi ni Alonsina. Ang boses ay determinado. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang dulo ng syudad. Inilatag ni Alonsina ang kanyang hinala. Hindi tungkol sa babae, kundi tungkol sa pera. Particular, sa Kalinga Foundation, ang pundasyong itinayo ng kanyang ama para sa mga batang may sakit. Makalipas ang 3 araw, muli silang nagkita sa parehong lugar. Ngunit ngayon, ang mukha ni G. Mateo ay puno ng lungkot at pag-aalala. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Tama po ang hinala ninyo. Ginang Alonsina, sabi nito sa mahinang boses. Binuksan ni Alonsina ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga numero. Sa mga transaction records, sa mga pangalang naka-highlight. Milyon-milyon. Milyon-milyong piso ang sistematikong inilipat mula sa pondo ng Kalinga Foundation patungo sa mga dummy corporations. At sa dulo ng bawat transaksyon, 2 pangalan ang laging naroon. Ravio Serrano at Corazon de Lumbra. Ang bawat numero ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Hindi lang siya ninakawan ng asawa at biyenan. Ninakawan nila ang mga batang may sakit, ang mga batang dapat sana'y tinutulungan ng alaala ng kanyang ama. Ang galit ay napalitan ng isang matinding kapasyahan. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig. Ito ay tungkol sa hustisya. Kailangan niya ng abogado. Hindi basta-bastang abogado. Kailangan niya ng pinakamahusay, ngunit hindi siya pwedeng magtiwala sa kahit kanino sa kanilang circle. Isang tawag lang sa isang matalik na kaibigan sa business world ang kanyang ginawa. Humihingi ng rekomendasyon. May isa akong kilala, sabi ng kaibigan niya. He's brilliant, brutal sa courtroom, pero babalaan kita, Sina. Wala siyang puso. Bantugan Reyes ang pangalan niya. Walang puso. Iyon mismo ang kailangan niya. Ang opisina ni Bantugan Reyes ay nasa tuktok ng isang modernong gusali na salamin. Tanaw ang buong lungsod ng Pag-asa. Ang loob nito ay simple, halos malamig. Walang palamuti, walang personal na gamit. Tanging mga libro ng batas na maayos na nakasalansan sa estante. Nakatayo si Bantugan sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanya. Nang humarap ito, nakita ni Alonsina ang isang lalaking nasa mid-30s, matangkad, may matalim na mga mata, at isang ekspresyon na hindi mabasa. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginang Serrano? Tanong nito. Ang boses ay formal at direkta. Umupo si Alonsina at inilatag ang folder na bigay ni G. Mateo sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Gusto kong malaman kung may basehan ba ako para magsampa ng kaso. Tahimik na binuklat ni Bantugan ang mga dokumento. Ang tanging maririnig sa silid ay ang paglipat niya ng mga pahina. Walang emosyon sa kanyang mukha. Tila isa lang itong ordinaryong kaso para sa kanya. Isa lang sa maraming kwento ng kasakiman na dumadaan sa kanyang opisina. Pagkatapos ng ilang minuto, isinara niya ang folder. Malinaw na may kaso ng estafa at qualified theft dito. Pwede rin nating isama ang psychological abuse sa annulment case mo, pero ito ay magiging isang magulo at mahabang laban. Tumingin ito sa kanya. Sigurado ka ba na gusto mong ituloy ito? Tinitigan siya ni Alonsina, mata sa mata. Hindi lang diborsyo ang habol ko, Attorney Reyes, matigas niyang sabi. Gusto kong bawiin ang lahat. Lahat ng kinuha nila sa akin at sa aking ama. Kinuha ni Bantugan ang isang hiwalay na dokumento na isinama ni Alonsina, ang profile ng Madrigal Legacy Holdings. Doon, sa ilalim ng founder, nakasulat ang pangalan ng kanyang ama, Luntian Madrigal. Nakita ni Alonsina ang bahagyang paninigas ng panga ni Bantugan, ang saglit na pagbabago sa kanyang mga matang tila bakal. Isang kislap ng emosyon na hindi niya maintindihan ang dumaan doon bago ito muling nawala. Napalitan ng dati nitong malamig na profesionalismo. Tumingin muli si Bantugan sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito,
May kakaiba na sa kanyang titig. Ang pag-arte ay naging pangalawang balat na ni Alonsina. Bawat umaga, ngumingiti siya kay Ravio. Bawat gabi, hinahayaan niyang maniwala ang asawa na ang lahat ay bumabalik na sa dati. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay isang pusong nag-aapoy sa galit at isang isip na nagtatrabaho na parang makina. At bawat umaga, tulad ng isang nakagawian at nakakakilabot na ritual, si Corazon ay pumapasok sa kanyang silid-aklatan, dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Isang espesyal na herbal tea, hija. Sabi nito ngayon, ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para tulungan kang magpalakas, kinuha ni Alonsina ang tasa. Ang init nito ay hindi kayang pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang mga daliri. Salamat po, Mama. Ngumiti siya pabalik. Isang perpektong ngiti. Isang ngiti para sa isang halimaw, isip niya. Nang makaalis si Corazon, dinala ni Alonsina ang tasa sa kanyang pribadong banyo. Hindi niya ito ininom. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na sample at maingat na isinilid sa isang sterilized na bote na itinago niya. Ang natitirang tsa ay ibinuhos niya sa paso ng isang magandang orchid na nakasabit malapit sa bintana. Ginawa niya ito kahapon at sa nakaraang araw. Ngayon, napansin niya ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang mga dahon ng orchid ay nagsisimulang manilaw sa mga dulo. Ang dating masiglang bulaklak ay tila unti-unting nalalanta. Kinumpirma nito ang hinala sa kanyang isipan. Hindi ito gamot. Ito ay lason. Dala ang sample, nagmaneho si Alonsina papunta sa isang pribadong laboratorio, malayo sa mga ospital na konektado sa kanilang pamilya. Pagkatapos, dumiretso siya sa opisina ni Bantugan Reyes. Kailangan nating simulan ng plano. Sabi niya pagkaupo pa lang, walang paligoy-ligoy. Inilapag niya sa mesa ang mga litrato ng nalalantang orchid. Tumango si Bantugan, ang mukha ay seryoso, gaya ng dati. Nirepaso ko ang lahat ng ari-arian at interes sa negosyo ni G. Serrano. May isang bagay na pareho sa lahat ng iyon. Kasakiman. Mabilis siyang masilaw sa malaking pera. At iyon ang gagamitin natin laban sa kanya. Dugtong ni Alonsina, ang boses ay matigas na parang bato. Eksakto, sabi ni Bantugan. Kailangan natin ng pain, isang bagay na napakalaki at napakaganda para tanggihan niya, isang investment project na di umano'y magbibigay ng bilyon-bilyong kita at sisiguraduhin nating ikaw lang ang may access dito para pilitin siyang dumaan sa'yo. Habang nag-uusap sila, nakaramdam si Alonsina ng kakaibang kapanatagan sa piling ni Bantugan. Sa kabila ng pagiging malamig nito, naroon ang talas ng isip at ang bigat ng presensya na nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, may isa pa siyang kailangang puntahan. Isang tao mula sa nakaraan. Isang taong naging saksi sa lahat bago pa man dumating ang kadiliman sa buhay ng mga madrigal. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit ngunit malinis na bahay sa probinsya. Dito na nakatira ang kanyang yaya Mayumi, ang matandang babae na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Niyakap siya ng mahigpit ng matanda. Sina? Iha, anong ginagawa mo rito? Namiss lang po kita, yaya, sabi ni Alonsina, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Sa piling ni Yaya Mayumi, ligtas siyang maging mahina. Sa loob ng bahay, habang nagtitimpla ng kape ang matanda, sinimulan ni Alonsina ang kanyang mga tanong. Yaya, naaalala niyo pa po ba noong mga huling araw ni Itay? Umupo si Mayumi sa tapat niya. Ang muka ay napuno ng alaala. Oo naman, Iha. Napakalungkot ng mga araw na yon. Ang iyong ama, na dati napakalakas, ay unti-unting nanghina. May napansin po ba kayong kakaiba? Kahit ano.
Isang bagay na paulit-ulit na nangyayari. Nag-isip ng malalim si Mayumi. At pagkatapos ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata na para bang may naaalala. Ang tsa! Bulong nito. Ang tsa ni Doña Corazon. Araw-araw, iha. Araw-araw niyang dinadalhan ng espesyal na tsaa ang iyong ama. Sabi niya, pampalakas daw. Ang mga salitang yon ay tumama kay Alonsina na parang kidlat. Ang kasaysayan ay umuulit. Ang ginagawa sa kanya ngayon ni Corazon ay ang parehong bagay na ginawa nito sa kanyang ama. Ang galit sa kanyang puso ay naging isang nag-aapoy na bulkan. Sa kanyang pag-uwi, habang nagmamaneho sa ilalim ng dilim, tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa laboratorio. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang attachment. Isang PDF file na puno ng mga terminolohiyang medical, ngunit isang pangungusap sa dulo. Sa ilalim ng heading na Summary, ang naintindihan niya ng buong buo. The sample contains high concentrations of Nerium oleander, a rare plant-based cardiotoxin. When ingested in small regular doses over a long period, it does not kill immediately. Instead, it slowly weakens the internal organs, mimics the symptoms of heart disease, and significantly accelerates the growth and spread of existing cancer cells. Nabitiwan ni Alonsina ang kanyang telepono. Humahagok siya sa paghinga. Hindi lang siya niloloko. Hindi lang siya ninanakawan. Pinapatay siya. Dahan-dahan, sa parehong paraan na pinatay nila ang kanyang ama. Ang kaalaman ay isang sandata. At ngayon, hawak ni Alonsina ang pinakamatalim na sandata sa lahat. Ang katotohanan. Ang takot na dating lumulukob sa kanya ay napalitan ng isang malamig at nagbabagang apoy. Hindi na siya ang biktimang naghihintay ng kanyang katapusan. Siya na ngayon ang mga ngasong naghahanda ng kanyang patibong. Ang pain ay inihanda na nila ni Bantugan. Isang katang-isip na proyekto, ang pagbili at pagdevelop ng isang pribado at hindi pa natutuklas ang isla sa Palawan. Isang proyektong mangangailangan ng bilyon-bilyong pisong investment na may pangako ng kitang makapagpapatayo ng isang imperyo. Ito ay eksklusibo, lihim at higit sa lahat, napakagandang pakinggan para sa isang taong sakim. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Alonsina sa kanyang silid-aklatan, sinadya niyang iwanang bahagyang bukas ang pinto. Alam niyang malapit lang si Ravio. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpanggap na may kausap. Yes, Congressman, sabi niya sa telepono. Ang boses ay sinadya niyang maging mahina, ngunit sapat na para marinig. I understand the confidentiality. Opo, ang Palawan Serenity Cove. The foreign investors are ready. We just need to finalize the acquisition. Yes, this is bigger than Amanpulo. This is a legacy project. Natigilan siya sandali, na para bang nakikinig. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang anino ni Ravio na huminto sa labas ng pinto. Of course, it will remain under my name exclusively. This is a personal venture. Pagtatapos niya, bago ibinaba ang telepono, ilang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, pumasok si Ravio, may dalang isang baso ng tubig, nagpapanggap na nagkataon lang. Sino ang kausap mo, mahal? Wala. Tungkol lang sa trabaho. Mabilis na sagot ni Alonsina. Isinasara ang isang folder na walang laman sa kanyang mesa. Kinabukasan, nalaman niyang pumasok si Ravio sa kanyang opisina habang wala siya. Alam niyang naghahanap ito ng mga dokumento tungkol sa Palawan Serenity Cove, ngunit wala itong nakita. Ang pain ay nailagay na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintaying kumagat ito. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang nakakapagod na pag-arte sa Villa Esmeralda, dumidiretso si Alonsina sa opisina ni Bantugan. Doon, sa gitna ng mga papeles at tasa ng kape, sila nagpaplano. Isang gabi,
Habang binabasa nila ang mga financial statement ni Ravio, napansin ni Bantugan ang pamumutla ni Alonsina. Kailangan mo ring magpahinga, Alonsina, sabi nito. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang unang pangalan. Ang boses nito, bagamat formal pa rin, ay may bahid ng pag-aalala. Napatingin si Alonsina sa kanya. Hindi ako pwedeng mapagod ngayon. Bantugan? Hindi pa. Ang paghihiganti ay isang marathon, hindi isang sprint. Sagot nito, inabutan siya ng isang bote ng tubig. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang opisina, nakita ni Alonsina ang isang bagay sa likod ng maskara ng pagiging malamig ni Bantugan. Isang kislap ng pag-unawa, ng pakikiramay. Isang koneksyon na higit pa sa abogado at kliyente. Sila ay mga alyado, pinagbuklod ng iisang layunin. Samantala, si Ravio ay nagsimula ng kumilos. Naging mas malambing ito, mas maalaga. Dinadalhan siya ng bulaklak. Niyayaya siyang mag-dinner. Lahat ay isang palabas para makuha ang kanyang tiwala. Narinig ko ang usapan mo sa telepono noong isang gabi. Sabi nito isang gabi habang sila'y nasa hardin. Tungkol sa isang proyekto sa Palawan. Mahal, gusto lang kitang tulungan. Bakit hindi mo ibahagi sa akin? Dalawa tayo, mas malakas tayo. Ngumiti lang si Alonsina. Personal na bagay lang yon, Ravio. Bago ang susunod nilang pagpupulong, inabutan ni Bantugan si Alonsina ng isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang eleganteng ballpen. Hindi lang yan basta panulat, sabi ni Bantugan. Isa yang high-definition audio recorder. Itago mo palagi. Mag-ingat ka, Alonsina. Bawat salita nila, pwedeng maging ebidensya. At bawat salita mo, pwedeng maging kapahamakan mo. Hinawakan ni Alonsina ang panulat. Maliit na bagay, ngunit mabigat sa kanyang kamay. Ito ay simbolo ng panganib na kanyang hinaharap at ng pag-asang makakamit niya ang hustisya. Ang pagkagat sa pain ay nangyari sa isang hapunan kasama ang buong pamilya. Pagkatapos ng matatamis na salita at peking pag-aalala, sa wakas ay sinabi na ni Ravio ang kanyang tunay na layunin. Mahal, sabi niya, hinahawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Alam kong pagod ka na. Ang sakit mo. Kailangan mong mag-focus sa pagpapagaling. Kaya naisip ko, para mabawasan ang stress mo, bakit hindi mo ibigay sa akin ang proyektong yan sa Palawan? Hayaan mong ako na ang mamahala. Hayaan mong ako ang magtrabaho para sa'yo, para sa atin. Tumingin si Alonsina sa mukha ng kanyang asawa. Nakita niya ang kasakiman na pilit tinatago sa likod ng mga salita ng pagmamahal. Ito na, kumagat na siya sa pain. Para kay Bantugan Reyes, ang batas ay isang set ng mga patakaran, isang laro ng ebidensya at lohika. Dito, ang emosyon ay isang kahinaan, isang sagabal sa pagkamit ng hustisya. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng isang malamig na lapida ng marmol, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Antonio Reyes, mananaanggol ng katotohanan, napangiti ng mapait si Bantugan. Manananggol ng katotohanan, iyon ang kanyang ama. Isang taong may integridad at prinsipyo. Ngunit sa huli, may isang kaso na bumasag sa paniniwalang iyon. Isang kaso na sumira sa kanyang espiritu. Itay, bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay halos hindi marinig. Natagpuan ko na siya, ang anak ni Luntian Madrigal. Hinaplos niya ang malamig na bato. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Siya ay isa pa lamang teenager noon, nag-aaral para sa kanyang mga exam, nang marinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa study room ng kanyang ama. Naabutan niya ang kanyang ama, si Antonio Reyes, na nakaupo sa gitna ng nagkalat na mga papeles. Ang dating matikas na abogado ay mukhang pagod at talunan.
Amoy lumang papel at sigarilyo ang buong silid. "Itay, ayos lang po ba kayo?" Tanong ng batang si Bantugan. Tumingin sa kanya ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay puno ng pagkadismaya na hindi niya pa nakikita dati. "Walang silbi ang lahat ng ito, anak," sabi nito. Ikinakalat ang kamay sa mga dokumento. "Alam kong may mali. Alam kong hindi atake sa puso ang pumatay kay Luntian. Nararamdaman ko. Pero wala. Walang ebidensya. Ang babaeng iyon, si Corazon, napakagaling niyang magtago." Kinuha ng kanyang ama ang isang folder na may markang Madrigal at ibinato ito sa pader. "Pinatay nila siya, Bantugan, at wala akong magawa." Ang gabing iyon ang unang beses na nakita ni Bantugan na umiyak ang kanyang ama. Ang imahe ng kanyang hero na talunan at walang magawa ay tumatak sa kanyang isipan. At sa gabing iyon, nangako siya sa kanyang sarili. Hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Hindi siya magpapatalo sa emosyon. Gagamitin niya ang batas bilang isang matalas na espada, hindi isang malabong panangga. Bumalik si Bantugan sa kasalukuyan. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi kahinaan ang naramdaman ng kanyang ama. Iyon ay ang bigat ng hustisyang hindi nakamit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Alonsina. "Magkita tayo. May kailangan kang malaman." Isang bagay na hindi ko masabi sa telepono. Nagkita sila sa isang tahimik na parke, malayo sa mga matang mapanghusga. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alonsina si Bantugan na hindi suot ang kanyang armor bilang isang malamig na abogado. "Ang kaso ng iyong ama?" Simula ni Bantugan, ang tingin ay nasa malayo. Ang abogadong humawak noon, siya ang aking ama. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Alonsina, pagkalito, at bahagyang hinala. "Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi?" Tanong nito. Ang boses ay mahina. "Dahil noong una, isa lang itong kaso para sa akin." Pag-amin ni Bantugan, sa wakas ay tumingin na sa kanya. "Pero nang makita ko ang pangalan ng iyong ama sa mga dokumento, nang makita ko ang determinasyon sa iyong mga mata, naaalala ko siya. Naaalala ko ang gabi-gabing pagpupuyat niya, ang kanyang pagkadismaya. Namatay ang aking ama na dala-dala ang kabiguan ng kasong yon, Alonsina. Kaya para sa akin, hindi na lang ito trabaho, personal na ito." Ang katapatan sa boses ni Bantugan ay isang bagay na hindi pa naririnig ni Alonsina mula kanino man sa loob ng mahabang panahon. Ang hinala sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Ang kanilang samahan na nagsimula sa isang kontrata ay biglang nagkaroon ng mas malalim na pundasyon. Pareho silang biktima ng kasakiman ng iisang pamilya. Pareho silang may ipinaglalaban na higit pa sa pera. "Ipinangako ko sa sarili ko na tatapusin ko ang sinimulan niya," dagdag ni Bantugan. "Tutulungan kitang makuha ang hustisya para sa iyo at para sa kanila." Pagkatapos ng araw na yon, dinala ni Bantugan ang isang malaking baul ng mga lumang dokumento sa kanyang opisina. Ito ang mga files ng kanyang ama sa kaso ni Luntian Madrigal. Magkasama sila ni Alonsina na binuklat ang bawat pahina, ang bawat piraso ng papel na naninilaw na, sa katagalan, naghahanap ng kahit anong maliit na detalye na maaaring nakaligtaan. Gabi na nang mapansin ni Alonsina ang isang bagay sa isang lumang kwaderno. "Bantugan, tingnan mo ito." Sa isang pahina ng mga tala ng kanyang ama, may isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat at binilugan ng pulang tinta. Mang Tasio, ang herbolaryo mula sa paanan ng Sierra Madre. Sa tabi ng pangalan ay may maikling sulat. Pinagkukunan ng halamang gamot ni Sidi, ayaw magsalita. Nagkatinginan sila ni Alonsina. Ang malamig na hangin ng katotohanan ay tila umihip sa loob ng silid. Hindi ito isang dead end.
Ito ay isang bagong simula. Isang sinulid mula sa nakaraan na hihilahin nila upang kalasin ang lahat ng kasinungalingan. Kung may isang bagay na natutunan si Corazon de Lumbra sa kanyang buhay, iyon ay ang kapangyarihan ng pagmamanipula. Siya ay isang ahas na bihasang magtago sa damuhan, naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At sa mga nakalipas na linggo, nararamdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang Alonsina, na dati sunod-sunuran at puno ng tiwala, ay napalitan ng isang babaeng may malamig na ngiti at matalim na tingin. Ang pagdalas ng pag-alis nito, ang mga lihim na tawag sa telepono, lahat ay senyales ng panganib. At ang pagbisita nito kay Mayumi, ang matandang katulong, ang siyang nagkumpirma sa lahat. Isang hapon, habang nagkakape sa kanyang beranda, tinitingnan ni Corazon ang mga litratong ipinadala ng kanyang private investigator. Mga litrato ni Alonsina na kasama ang isang lalaki. Isang lalaking hindi niya kilala, ngunit ang presensya ay tila nagbabanta. Formal, seryoso, isang abogado. Ibinaba niya ang tasa ng kape. Ang tunog nito ay matinis sa katahimikan. Oras na para kumilos. Hindi siya maaring maghintay na si Alonsina ang unang tumira. Nagkunwari siyang nag-aalala. Isang araw, kinausap niya si Alonsina sa sala. Ang boses niya ay puno ng pekeng pagmamahal. Hija, napapansin ko na lagi kang wala nitong mga nakaraang araw. Simula niya. Masyado ka na bang nagtatrabaho? Baka nakakasama yan sa iyong kalusugan. Ayos lang po ako, mama. Sagot ni Alonsina. Ang mga mata ay nanatiling kalmado. May mga inaasikaso lang po sa opisina. Ngumiti si Corazon. Mabuti kung ganoon. Nag-aalala lamang ako sa iyo. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang mga salita ay isang babala. Alam ko ang ginagawa mo. Kinabukasan, tumawag si Corazon sa isang numero sa kanyang burner phone. Gawin niyo na, maikling utos niya. Gawing mukhang aksidente. Ilang oras lang ang lumipas habang nasa gitna ng pagpupulong si Alonsina kasama si Bantugan. Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sino po ito? Kayo po ba si Alonsina Madrigal? Tanong ng isang boses na tila nagmamadali. Ang may-ari po ng numerong ito, si Mayumi, ay naisugod po dito sa ospital. Nahulog po siya sa hagdan. Nanlamig ang buong katawan ni Alonsina. Agad siyang nagpaalam kay Bantugan at nagmaneho papunta sa ospital. Naabutan niya si Yaya Mayumi sa emergency room, may benda sa ulo at bali sa braso. Ang matanda ay mahina at halos hindi makapagsalita. Yaya, anong nangyari? Tanong ni Alonsina, hinahawakan ng kamay ng matanda. Pinilit ni Mayumi na imulat ang kanyang mga mata. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Bumisita siya, iha. Hirap niyang sabi. Si Doña Corazon. Bago ako nadulas. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam ni Alonsina na hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe. Isang mensahe na kayang saktan ni Corazon ang sino mang taong malapit sa kanya. Kasabay ng pag-atake kay Mayumi, sinimulan na rin ni Corazon ang kanyang opensiba sa kumpanya. Ikinakalat niya ang mga bulong-bulungan. Kawawang Alonsina, tila masyado na siyang apektado ng kanyang sakit. Narinig ko, nagiging makakalimutin na raw siya. Hindi na yata niya kaya ang pressure ng pagiging CEO. Siguro ay kailangan na muna niyang magpahinga. Ang mga lason na salita ay mabilis na kumalat sa mga board members na tulad ng lason sa TSAA ay dahan-dahang sumisira sa tiwala ng mga tao sa kanya. Ang kasukdulan ay nangyari sa isang emergency board meeting na ipinatawag ni Ravio sa udyok ng kanyang ina. Mga ginoo at ginang, sabi ni Ravio sa harap ng board, ang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Mahal na mahal ko ang aking asawa at dahil mahal ko siya, hindi ko kayang makitang nahihirapan siya ng ganito.
Ang kanyang kalusugan, mental at pisikal, ang ating prioridad. Kaya naman, buong kababaang loob kong iminumungkahi na bigyan natin si Alonsina ng pansamantalang leave of absence para makapag-focus siya sa kanyang paggaling. Tumingin si Alonsina kay Ravio, hindi makapaniwala. Ang lalaking nangako na proprotektahan siya ay siya ngayong nangunguna sa pagpapabagsak sa kanya. At habang siya ay nagpapagaling, patuloy ni Ravio, ako na muna ang pansamantalang hahawak sa kanyang mga tungkulin bilang CEO para masigurong tuloy-tuloy ang operasyon ng Madrigal Legacy Holdings. Ang kwarto ay napuno ng bulungan. Nakita ni Alonsina ang pag-aalinlangan sa mukha ng ibang board members, ngunit nakita rin niya ang pagsang-ayon sa iba, mga taong matagal nang naimpluwensyahan ni Corazon, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pamana, ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Inaagaw sa kanya, sa harap mismo ng kanyang mga mata. At ang pinakamasakit sa lahat, ginagamit nila ang kanyang sariling kahinaan, ang kanyang sakit, bilang kanilang sandata. Ang botohan ay mabilis at brutal. Isa-isang itinaas ng mga board members ang kanilang kamay. Bawat kamay na tumataas ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang karera. Sa huli, ang desisyon ay pinal. Si Alonsina Madrigal ay pansamantalang sinuspinde sa kanyang posisyon bilang CEO. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alonsina. Tumayo lang siya, kinuha ang kanyang gamit, at lumakad palabas ng conference room na may dignidad na tanging siya lang ang may kakayahang ipakita. Ngunit sa kanyang pagtalikod, nakita niya ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Ravio. Umupo ito sa kanyang silya, sa dulo ng mahabang mesa na para bang matagal na nitong inaasam ang sandaling iyon. Ang paglalakbay pauwi sa Villa Esmeralda ay isang malabong panaginip. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay isa na ngayong kulungan. Bawat sulok ay may anino ng pagtataksil. Bawat muebles ay tila nangungutya sa kanyang kabiguan. Pumasok siya sa kanyang banyo at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay isang estranghero. Maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at isang tingin ng kawalan ng pag-asa. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila lalong lumalala, pinapalakas ng sakit sa kanyang kaluluwa. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-ubo. Isang pag-ubo na tila bumabali sa kanyang mga buto. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nang alisin niya ang kanyang kamay, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Dugo. Isang maliit na patak ng matingkad na pulang dugo sa kanyang palad. Ang lason. Gumagana ito. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, tumawag siya kay Bantugan. Bantugan, kailangan nating mag-usap. Nagkita sila sa opisina nito. Ang dating ayos na lugar ay tila magulo ngayon. Mga libro at papeles ay nagkalat. Mukha itong pagod at bigo. May problema, sabi ni Bantugan bago pa man makapagsalita si Alonsina. Nag-hire si Corazon ng isang buong legal team mula sa pinakamalaking law firm sa bansa. Binabara nila ang bawat galaw ko. Nag-file sila ng motion para i-dismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pinapalabas nilang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng isang asawang may sakit at unstable. Para itong isang suntok sa sikmura ni Alonsina. Kahit ang kanyang huling sandata, ang batas, ay tila unti-unti na ring inaagaw sa kanya. Paano na ngayon? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Ang tapang na matagal niyang inipon ay unti-unti nang nauubos. Nakuha na nila ang kumpanya. Si Yaya Mayumi ay nasa ospital. Ang katawan ko, sumusuko na yata. Hindi tayo susuko, sabi ni Bantugan. Ngunit sa unang pagkakataon, narinig ni Alonsina ang pag-aalinlangan sa boses nito. Baka tama sila, sabi ni Alonsina. Ang mga luha
ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Baka dapat na lang akong tumigil. Baka ito na talaga ang katapusan ko. Huwag mong sabihin yan. Medyo tumaas ang boses ni Bantugan, isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Lumapit ito sa kanya. Huwag kang susuko, Alonsina. Hindi ka nag-iisa. Ngunit ang mga salita ay tila walang bigat. Ang bigat ng kanyang mga problema ay masyadong mabigat para buhatin. Tinalo na siya. Natalo na siya sa lahat ng larangan. Umuwi si Alonsina sa mansyon na parang isang multo. Umupo siya sa dilim ng kanyang silid-aklatan, napapaligiran ng mga libro at alaala ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay binigo niya ito. Binigo niya ang kanyang sarili. Wala na siyang lakas para lumaban. Ang tanging nararamdaman na lang niya ay ang nakapangingilong bigat ng pagkatalo. Nawala na ang lahat. Nang gabing iyon, isang delivery man ang nag-abot ng isang maliit na package sa isa sa mga katulong. Walang pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat ay ang pangalan niya, Alonsina. Dinala ito sa kanya ng katulong. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Sa loob ay isang lumang kahon na yari sa kahoy. Ang takip nito ay may nakaukit na inisyal ng kanyang ama, LM. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakapatong sa pulang velvet, ay ang lumang leather-bound na diary ng kanyang ama. Ang diary na akala niya ay nawala na. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Bawat sulat ay isang piraso ng nakaraan, mga pangarap, mga plano, at mga takot. Binuklat niya ito hanggang sa pinakahuling pahina. Ngunit ang huling pahina ay punit. May kulang. Binalikan niya ang pahinang nauna dito. Doon, sa ilalim ng petsa na isang linggo bago siya mamatay, ay ang huling sinulat ng kanyang ama. Ang sulat kamay nito ay nanginginig. Alam na nila, na alam ko na. Nararamdaman ko ang kanilang mga mata. Kung may mangyaring masama sa akin, at kung nababasa mo ito anak, hanapin mo ang Esmeralda. Esmeralda. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alonsina na parang isang misteryosong himig. Esmeralda. Ang pangalan ng kanilang mansyon, Villa Esmeralda. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tinutukoy ng kanyang ama. Ito ay isang code, isang susi. Hawak ang diary, tumayo si Alonsina at naglakad sa loob ng silid-aklatan. Ito ang puso ng kanilang tahanan, ang santuwaryo ng kanyang ama. Bawat libro sa estante, bawat palamuti ay pamilyar sa kanya. Ano ang nakaligtaan niya? Ano ang Esmeralda? Napako ang kanyang tingin sa nag-iisang painting na nakasabit sa pader sa likod ng malaking mesa ng kanyang ama. Ito ay isang larawan ng isang magandang babae na may suot na kwintas na Esmeralda, isang painting ng kanyang lola. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang pamagat na nakaukit sa gintong plaka sa ilalim nito, La Dama Esmeralda. Agad siyang lumapit. Pinakiramdaman niya ang frame ng painting. Sa likod ng makapal na kahoy, naramdaman niya ang isang maliit na nakausli, isang hidden latch. Pinindot niya ito at isang bahagyang click ang kanyang narinig. Dahan-dahan, ang buong painting ay umangat na parang isang pinto. At sa likod nito ay isang bakal na pinto ng isang safety deposit box. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang password, Esmeralda. Ginamit niya ang keypad at sa isang salita, ang pag-asa ay muling nabuhay. Esmeralda. Isang berdeng ilaw ang umilaw at ang pinto ng vault ay bumukas. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman nito. Sa halip, may isang maliit na cassette tape recorder at isang folder ng mga dokumento. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Alonsina ang tape recorder. Luma na ito ngunit mukhang naalagaan. Pinindot niya ang play. Isang pamilyar na tunog ng static ang unang narinig. At pagkatapos, ang boses ng kanyang ama, luntian.
Corazon, hindi mo na kailangang gawin ito. Pamilya tayo. Corazon, pamilya? Huwag mo akong patawanin, Luntian. Palagi mo lang kaming tinuring na mga tagapagmana ng iyong yaman. Hindi mo kami kailanman tinuring na kapantay. Nanlaki ang mga mata ni Alonsina. Ito ang ebidensya. Luntian, ang tsa. Alam kong may ginagawa ka. Itigil mo na ito. Corazon, huli na ang lahat, Luntian. Masyado kang matalino para sa iyong sariling kapakanan. Ngunit huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ng mabuti ang iyong kumpanya, ang iyong anak, at ang iyong apo. Lahat ay mapupunta sa amin. Ang huling narinig ay ang tunog ng isang nabasag na tasa at pagkatapos ay katahimikan. Napahawak si Alonsina sa mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Narito ang patunay. Isang boses mula sa libingan nagsisiwalat ng katotohanan. Sunod niyang binuksan ang folder. Sa loob nito ay ang kumpletong resulta ng laboratorio para sa isang uri ng lason na tinatawag na Nerium oleander. At sa likod nito, nakasulat sa kamay ng kanyang ama, ay ang pangalan at address ng herbolaryo. Mang Tasyo, Sierra Madre. Ang kawalan ng pag-asa na halos lumunod sa kanya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Agad niyang tinawagan si Bantugan. Pumunta ka dito. Ngayon na. May nakita ako. Nang dumating si Bantugan at marinig ang recording, ang kanyang malamig na ekspresyon ay napalitan ng pagkagulat. Ito na, sabi niya. Halos hindi makapaniwala. Ito na ang ebidensyang hinanap ng aking ama sa loob ng maraming taon. Tumingin siya kay Alonsina at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na lang nagpapakita ng profesionalismo kundi ng malalim na paghanga. Ang iyong ama, isa siyang henyo. May plano ako, sabi ni Alonsina. Ang boses ay matatag. Ang Palawan Project. Gagamitin pa rin natin ito. Gagamitin natin ito bilang huling patibong. Paano? Tanong ni Bantugan. Aalukin ko si Ravio ng buong kontrol sa proyekto. Paliwanag ni Alonsina. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang pumirma sa isang kasunduan. Isang kasunduan na hindi niya alam ay isa palang confession. Isang dokumento na nagsasaad na inaamin niya ang lahat ng financial fraud kapalit ng pag-aari sa Palawan Project. At habang abala siya sa pagpirma, patutugtugin ko ito. Itinuro niya ang tape recorder. Isang mabagal na ngiti ang nabuo sa labi ni Bantugan. Isang perpektong bitag. Bago umalis si Bantugan, humarap muna ito kay Alonsina. Para sa iyo ito, Itay. Bulong nito sa sarili. Ngunit ang mga sumunod na salita ay para kay Alonsina. Mag-ingat ka at magtiwala ka sa akin. Tumango si Alonsina. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na sila basta alyado. Sila ay mga kasosyo, mga mandirigmang naghahanda para sa kanilang huling laban. Kinabukasan, tumawag siya kay Rio. Pumapayag na ako, sabi niya sa telepono. Ibibigay ko sa iyo ang Palawan Project. Magkita tayo bukas ng gabi dito sa Villa Esmeralda para pirmahan ang lahat ng papeles. Sa kabilang linya, narinig niya ang hindi maitagong tuwa sa boses ni Ravio. Ang isda ay handa ng mamingwit. Hindi nito alam na sa paghila niya sa pain, siya mismo ang mahuhuli sa bitag. Ang silid-aklatan ng Villa Esmeralda ay nababalot sa isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang hangin ay tila makapal at puno ng mga lihim na hindi masabi. Si Alonsina ay nakaupo sa dating silya ng kanyang ama sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Sa kanyang tabi, nakatayo si Bantugan, kalmado at alerto na para bang isang general na nagmamasid sa larangan ng digmaan. Pumasok si Ravio. Kasunod ang kanyang ina
na si Corazon. Ang mukha ni Ravio ay hindi maitago ang nangiti ng tagumpay. Si Corazon naman, gaya ng dati, ay may suot na maskara ng pagiging sopistikada, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat sulok ng silid. Mahal, bati ni Ravio. Lumapit kay Alonsina at nagtangkang humalik sa kanyang pisngi. Ngunit bahagya itong umiwas. Handa na ba ang lahat para sa ating kinabukasan? Umupo kayo, malamig na sabi ni Alonsina. Itinuturo ang mga silya sa kabilang panig ng mesa. Sumunod sila. Ang mesa na dati lugar ng karunungan at pag-aaral ay naging isang battlefield. Narito ang lahat ng papeles para sa Palawan Serenity Cove, sabi ni Bantugan. Itinutulak ang mga dokumento sa gitna ng mesa. Ang kailangan lang ay ang pirma ni G. Serrano sa bawat pahina. Kinuha ni Ravio ang mga dokumento. Ang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina, hindi na binabasa ang maliliit na letra. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan ng proyekto at ang mga numerong kumakatawan sa bilyon-bilyong piso. Teka, sabi ni Corazon, ang kanyang boses ay tila isang babala. Hindi ba dapat suriin muna ito ng aming abogado? Simple lang naman ang kasunduan, Ginang Delumbra, sagot ni Bantugan. Ang boses ay kalmado. Isang kasunduan ng paglilipat ng assets para masigurong mapupunta ng buo kay G. Serrano ang proyekto. Ililipat niya ang lahat ng kanyang karapatan at pag-aari mula sa Madrigal Legacy Holdings. Iyon ang pain sa loob ng pain. Para makuha ang katang-isip na yaman, kailangan niyang isuko ang totoong yaman na ninakaw niya. Si Ravio, na bulag na sa kanyang ambisyon, ay tumawa lang. Huwag kang mag-alala, Mama. Matagal ko nang pinag-aralan ang proyektong ito. This is a sure win. Kinuha niya ang mamahaling pluma na nakapatong sa mesa, ang recording pen ni Alonsina. Isa-isa niyang pinirmahan ang mga pahina. Bawat lagda ay isang hakbang palapit sa kanyang sariling pagkawasak. Nang matapos siya sa huling pahina, inangat niya ang kanyang ulo at ngumiti ng malapad kay Alonsina. Ayan na, mahal. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka na lang. Ngumiti si Alonsina pabalik. Isang ngiting malamig at puno ng awa. Salamat sa pagbabalik mo ng lahat, Ravio, sabi niya. Nawala ang nangiti sa mukha ni Ravio. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Alonsina. Sa halip, kinuha niya ang maliit na cassette player mula sa ilalim ng mesa at pinindot ang play. Ang static. Ang mga boses mula sa nakaraan. Ang pag-uusap ng kanyang ama at ni Corazon ay pumuno sa silid. Ang mukha ni Corazon ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay nabasag na parang salamin. Napatingin siya kay Ravio na ngayon ay nakatitig sa tape recorder na may halong pagkalito at takot. Huli na ang lahat, Luntian. Lahat ay mapupunta sa amin. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Ano to? Hirap na sabi ni Ravio. Iyan ang hustisya, sagot ni Alonsina. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Isang pekeng recording. Sigaw ni Corazon, tumatayo. Gawa-gawa niyo lang yan. Ngunit bago pa man sila makakilos, ang mga pinto ng silidaklatan ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga pulis na pinangungunahan ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan ni Bantugan. Ravio Serrano, Corazon de Lumbra, sabi ng hepe ng pulisya. Ang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto kayo sa kasong estafa, qualified theft, at attempted murder. Hindi niyo kami pwedeng arestuhin. Nagwawalang sigaw ni Ravio. Sinusubukang tumayo, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. At para sa record, dagdag ni Bantugan, itinaas ang mga dokumentong kapipirma lang ni Ravio. Ito ay isang extrajudicial confession, isang pag-amin sa lahat ng financial fraud na ginawa ninyo
sa Madrigal Legacy Holdings. Doon lang napagtanto ni Ravio kung ano ang kanyang ginawa. Ang dokumentong pinirmahan na niya ay hindi isang kasunduan, kundi isang hatol. Habang kinakabitan ng posas ang mag-ina, ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang galit, ang takot, ang kawalan ng kapangyarihan, lahat ay nakalantad na. Tumingin si Corazon kay Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Ngunit tapos na ang lahat. Nang mawala na ang mag-ina at ang mga pulis, at ang tanging natira na lang ay ang katahimikan, biglang naramdaman ni Alonsina ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang lakas na nagpapanatili sa kanyang tayo ay biglang nawala. Bumagsak siya, ngunit bago pa man niya marating ang sahig, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Napasubsob siya sa dibdib ni Bantugan at doon, sa wakas, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinigilan. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng pamilyang Serrano ay naging laman ng bawat balita sa telebisyon at pahayagan. Ang mga ebidensya, ang recording, ang confession, ang testimonya ng herbolaryo na natagpuan sa Sierra Madre ay hindi matitinag. Si Ravio at Corazon de Lumbra ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang hustisya, bagamat matagal, ay nakamit din. Si Alonsina ay muling naupo bilang CEO ng Madrigal Legacy Holdings. Ngunit marami nang nagbago. Ang unang desisyon niya ay ibenta ang Villa Esmeralda. Ang bawat sulok ng mansyon ay may dalang alaala ng sakit at pagtataksil. Kailangan niya ng bagong simula, malayo sa mga anino ng nakaraan. Ang pinakamalaking laban niya ngayon ay hindi na sa boardroom, kundi sa loob ng ospital. Sinimulan na niya ang kanyang chemotherapy. May mga araw na mahirap. May mga araw na tila nauubos ang kanyang lakas. Ngunit sa bawat paggising niya, may isang bagong klaseng determinasyon sa kanyang puso. Kung nalagpasan niya ang pagtataksil ni Rayo, malalagpasan din niya ito. Isang hapon, bago ang kanyang susunod na session, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang binalak. Kumuha siya ng gunting at sa harap ng salamin, ginupit niya ang kanyang mahabang buhok. Bawat hibla na nalalaglag ay simbolo ng nakaraang kanyang tinatalikuran. Bawat gupit ay isang pagpapalaya. Nang matapos, isang babae na may maikling buhok at matapang na mga mata ang tumingin sa kanya pabalik. Isang survivor, dinalaw niya ang puntod ng kanyang ama. Naglagay siya ng isang sariwang puting rosas sa ibabaw ng malamig na marmol. Nakamit na natin ang hustisya, itay. Bulong niya sa hangin. Mapapanatag na po kayo. At ako naman po ang lalaban para sa sarili ko ngayon. Ang Kalinga Foundation ay muli niyang itinayo. Ang lahat ng perang ninakaw ay naibalik at mas pinalaki pa niya ang pondo nito. Ang bawat batang natutulungan ng pundasyon ay isang paalala na sa kabila ng kasamaan, ang kabutihan ay palaging mananaig. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang bench, malapit sa dalampasigan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Mag-isa ka yata? Tanong ni Bantugan. May dalang 2 tasa ng kape. Ngumiti si Alonsina. Sa loob ng mga buwan na lumipas, si Bantugan ay hindi nawala sa kanyang tabi. Mula sa pagiging abogado, naging kaibigan ito at sandalan. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa kaso, kundi tungkol sa buhay, sa mga pangarap, at sa pag-asa. Iniisip ko lang ang lahat, sagot niya. Tinatanggap ang kape. Kung gaano kabilis magbago ang lahat. Ang pagbabago ay hindi laging masama, sabi ni Bantugan. Umupo sa tabi niya. Minsan, kailangan nating masira para mabuo tayong muli. Mas matatag, mas buo.
Tumingin si Alonsina sa kanya. Ang lalaking dati may pader na bakal sa paligid ng kanyang puso ay ngumingiti na ngayon. Ang kanilang pinagdaanan ay hindi lang nagpagaling sa kanya, kundi pati na rin dito. Salamat, Bantugan, sabi ni Alonsina. Ang mga salita ay puno ng sinseridad. Sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Alonsina, sagot nito. Ipinakita mo sa akin na ang hustisya ay hindi lang nasa mga libro ng batas. Nasa puso rin ito at tinulungan mo akong tuparin ang pangako ko sa aking ama. Nanatili sila sa katahimikan, pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa karagatan. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Isang magandang pagtatapos sa isang mahabang araw. Dahan-dahang inilahad ni Bantugan ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Alonsina. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang paalala ng lakas at katatagan. Hindi nagsalita si Alonsina. Hinayaan lang niya ang kanyang kamay na manatili sa loob ng kamay nito. Walang mga pangakong binitiwan, walang mga deklarasyon ng pag-ibig, ngunit sa pagitan nila, sa ilalim ng papalubog na araw, may isang bagong kwentong nabubuo. Isang kwentong hindi isinulat sa kasinungalingan o pagtataksil, kundi sa katotohanan, respeto, at isang pinagsamahang pagbangon mula sa abo. Ang isang kabanata ay nagsara, ngunit ang pinakamagandang bahagi ng aklat ng kanilang buhay ay ngayon pa lamang magsisimula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina, isang kwentong nagturo sa atin na ang pinakamatinding sakit ay maaaring magbunga ng pinakamatatag na pagkatao. Ang aral ng kwento, ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang paghilom ng mga sugat sa ating puso at ang pagbibigay sa ating sarili ng pagkakataong sumulat ng isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Alonsina at Bantugan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral ito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.